ganyan nakasalang ako sa bukid. Ilan taon na siya? 73 plus 7. 7 siya ngayon. Sino taga-basa? Okay. Sino magkukumulong? Taas ka ba? Hindi ka ba? Bata ka. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Bali, ano nyo si Antonio? Father, Lolo. Itong ilang anniversary niya? 7. Anong misa natin? Tagalog, English. Anong alam niyo sabi? Ha? Baka ikaw lang ang sumagot na eh. Tagalog. English yung tinuro ko sa kanya. Anak. Ano ko kasi Tagalog. Ako mga nag-isip. Ikaw lang nag-isip. Hanggang hallelujah. Pinigay natin naman sa inyo. Amen. Okay, magsitayo na tayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Tayo natitipon para alalahanin ang inyong yumaong si Antonio, mag-alay ng panalangin at banal na misa para sa kanya. Sa simula ng misa, tayo muna ay humingi ng kapatawaran sa Diyos sa ating mga pagkakasala, sa ating mga pagkakasala kay Alonso o kay Antonio. Nang sa gayon, tayo maging marapat na mag-alay ng banal na misa. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi,
Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na nag-aanyaya na ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Ngayon ay nakaluklok sa kanan ng Ama sa langit para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo at ang ating kapatid na si Antonio ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maawain at mapagpatawad kailanman. Kami lumuluhog para kay Antonio na inyong tinawag upang iyong makapiling. Pagundangan sa kanyang pag-asa at pananampalataya, maihatid nawa siya sa kanyang talagang tahanan at magkamit ng ligayang pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Paupo tayo't makinig sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job, sana ang sinabi ko'y maitalat, maisulat, at ito ay magawang isang buong aklat. At sa bato'y maikot itong mga salita ko upang sa habang panahon mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na sa akin magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maduray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit naman ay maagnas. Siya'y aking mamamasdan at mukhang makikita ng sariling mga mata, di ng sinumang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating itutugon, Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Tingin mo, o poon, ang aking dalangin. Tapat ka, matuwid, kaya ako'y tingin. Ito ang iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Batin mo ng lahat, kami ay salarin. Tugon. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Araw na lumipas, aking nagunita, at naaalala ang iyong ginawa. Sa aking isip, bumuhit na bigla. Ako'y tumalangin, mataas ang kamay. Parang tuyong lupa ang diwa ko buhaw. Tugon. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Nawala ng lahat ang aking pag-asa. Kaya naman, poon ko ako'y dilim malaki. Ako'y umasa, sa iyo nagtiwala. Nang umaga, ipagbubuntaya ang pag-ibig mo na. Lubhang dakila, tugon. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ikaw aking Diyos, ako ay turuan, na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Tugon. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Pagsitayo tayo. Aleluya, aleluya. Mabubuhay kailanman ang manalig sa hinirang, nang manunubos ng kanan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Manalig, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa akin. Sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko.
At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Cristo. Magsiupo, pansumantayo. Maganda naman at kahit ilang taon na, itong taon na nakakaraan, naalala niyo pa si Lolo o si Tatay. Minsan makikita niyo sa mga tao natin, sa mga libing, ang daming drama, iyakan at lahat. Pero magbibilang pa lang ng linggo, buwan, taon, wala na, kalimutan na. Kahit dito minsan, pansin niyo, yung mga bulaklak sa libing, fresh flowers. Ngayon, plastic flowers. Is fresh plastic. So, buti naman naaalala. Pero ang tanong ay hanggang kailan? Pag nagbilang tayo ng 5 years pa, maalala pa kaya si Lolo. 10 years, baka wala na. 20 years, ako, ewan, naalala niyo. Sana ito, ako ito ang makaalala. Kaya lang isipin niyo, kung mag-isa lang siya pupunta niyo. Meron dyan si Marites. Ikaw ba yung Marites? Yan, every Saturday, anak yan. Si nanay, every Saturday, nandyan at binibisita niya yung kanya. Dati kasama si tatay. Kaya lang, may karamdaman na si tatay, pero hindi na puputol yung pagbisita ni nanay. Ang nanay kasi, wala, mahirap putulin yung ugnayan. Sa mga anak minsan, ay, pagdasal na lang natin, sana kung pinagdarasan. Pero ang nanay, mahirap putulin yung ugnayan sa akin. So, ang mahirap sa buhay, yung ikaw ay makalimutan. Pero tandaan niyo to. Sa atin, kapag tayo ay nagmimisa, kapag kayo ay nagmimisa, hindi kailanman kinakalimutan ng simbahan na ipanalangin ang lahat ng mga yumaong. Yung mga yumaong namatay sa awa at grasya ng Diyos. Pinagdarasalan natin kung tutusin, kundi man nung nasa langit, hindi na pinagdarasal yan. Bakit? Nasa langit na yun. Baliktad na ang sitwasyon dyan. Yung mga nasa langit na ang nagdarasal para sa atin. Kapag nasa purgatorio, ayun ang kailangan ng panalangin. Sapagkat ang purgatorio para sa atin na hindi pinaniniwalaan ng mga born again, hindi pinaniniwalaan ng mga tinatawag natin ilan sa mga Protestant brothers. Sa kanila, pag namatay ka, either tuloy-tuloy ka sa langit o tuloy-tuloy ka sa impyerno. Kaya lang ang tanong, una, sino ang nasa impyerno? Hindi natin alam. Kailanman hindi tinuturo ng simbahan ng isang tao ay nasa impyerno. Hindi. Kahit si Judas, hindi natin sinasabi, ay nasa impyerno na yan. O si Hitler, ay nasa impyerno. Hindi. Hindi tayo nag-uusga. Hanggat maaari, kahit papano ay pinagdarasal natin ang ating mga yumaong. At may nabasa na ako isang araw lang, anong iba't ibang paraan
para yung mga nililinis ng Diyos sa purgatorio. Kasi pag humarap tayo sa Diyos, kailangan napakalinis natin. Napakalinis natin. Kalugod-lugod tayong haharap sa Diyos. Dapat tayo napakalinis. Kaya nga, may tinatawag tayong purgatorio. Alam niyo, purgatorio pwedeng mag-umpisa dito sa lupa. Pag tinamparan mo ang iyong mga obligasyon bilang nanay at tatay o anak, obligasyon sa pagtatrabaho, obligasyon sa pag-aaral, obligasyon sa pamilya, higit sa lahat, yun ay isa ng paraan ng paglilinis sa atin. It's dying to oneself. Yung bang kalimutan mo ang sarili mo, alalahanin mo ang iba. At madalas, yan ang nasa isip ng mga matitinong magulang, matitinong tatay at nanay, at matitinong anak. So, ang purgatorio ay pwedeng magsimula na sa lupa. Yung paglilinis, yung paghahanda natin para pagharap natin sa Diyos, tayo kalugod-lugod sa Kanyang mata. Ngayon, may mga pagkakataong hindi sapat yung ating paglilinis. Kung tutusin, ang Diyos ang dapat maglinis sa atin. Kaya meron tayong tinatawag na purgatorio. At pwedeng magtagal, pwedeng bumilis. Maganda yung turo ni Padre Pio. Kaya po kung kilala niyo si Padre Pio. Siya ang isang popular na santo ngayon na dinadayo kahit sa Batangas. At may turo siya ilang paraan upang ang mahal natin sa buhay na marahil ay nandun pa at nililinis ng Diyos sa purgatorio ay halos baga mapabilis ang pag-akyat sa langit. Pag nasa purgatorio ka na, hindi ka na pwedeng bumaba. Kung nasa purgatorio ka na, paakyat lang yan. Kaya lang ang tanong, kailan? Kailan? At yun ang mahirap sa mga nasa purgatorio. Yung bang alam nilang darating at aakyat sila sa langit. Subalit, hindi niya alam kailan. Nandun yung matinding pagnanasa. Yung kailan. Mas mahirap minsan yung naghihintay. Kesa yung darating ba siya o hindi. Anong oras siya darating? Minsan mas mahirap yun. So ano yung mga paraan na sabi ni Padre Pio na sa awa at tulong ng Diyos ay makapagpapadali sa paglilinis at sa pag-akyat at pagharap ng isang yumao sa harap ng Diyos. Yung unang isang magandang paalala niya sa atin, ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo, wala sa listahan niya ang bulaklak. Wala. Ang unang-una niyang sa listahan niya ay banal na kandila. Pagkakandila ay simbolo ng panalangin. So sabi ko nga, mas magandang bumili. Para sa kanya, mas magandang bumili ng kandila kaysa mamahalin. O kaya yung libo-libong bulaklak. Mapapansin niyo minsan yan, diba, sa mga libing. Ako po'y dating treasurer ng UST at madalas pag ako namimisa doon sa sanctuaryo, ang lugar ng mga mayayaman. Doon pa lang sa labi, makikita nyo, nakapila ang mga bulaklak. Pag nakita ko yun, madalas umaandar yung calculator ko. Magkano to? Alam nyo, minsan sa pagkwenta ko, ang nakwenta ko ay kalahating milyon. Di ba nauso na rin yung instead of flowers, ibigay sa kung ano man yung paboritong pagtulong ng yumao. Diba? Mas maganda nga naman yung umastos ka ng kalahating milyon sa bulaklak. Hindi lang pala ng ilang araw, tuyot na. Pero kung ito'y naging simbolo ng pagtulong sa nangangailangan, mas maganda. Eh, hindi naman tayo mga milyonaryo. Pwede na yung kandila. Isa, kandila, simbolo ng panalangin. At magandang simbolo yan. Kahit ako po, kahit paano.
bago magdadasal na ako sa gabi, meron po ako isang maliit na alcohol. Sinisipin. At sa aking panalangin, hindi lang panalangin kasama yung mga buhay, kundi yung mga yumao. At ito pa, halos lahat sinasabi, Lord, lahat ng namisahan ko ng mga yumao. In short, kahit makalimutan ko ang pangalan ng Tono sa listahan ng aking panalangin, may kasama rin siya. Si isang kandila ang magpapaalala sa atin ng ating mga yumao. Mura lang po yun, yung maliit kung magkano. Sa amin, 50 pesos yung isang gabi. Minsan bumili ko sa Lazada, parang battery, solar, 50 pesos lang. So, nung binisita ko yung nanay ko, wala na yung solar. Ninagnakaw na. Nilipat na naman. Ibang lugar. Ito, sasabihin ko sa inyo, magiging tapat ako. No, minsan, sabi ng kapatid, bisitahin naman natin yung nanay ng nanay ko, lola ko. Saan natin hanapin yun? So, pumunta kami doon sa ng Leon. Dinuro naman, dito po. Ako, pagdating namin, wala pa lang tumatawag. Wala. Buti nila yung kapatid ko, may dala siyang yung liha at tubig. So, niliha niya yung kanya. At lininis. Tapos, i-bless ko na. Kaya lang sabi, ay, walang bulat na. Napatingin ako. Hiramin mo. Hiramin ko yung black lang. Nilipat ko kay lola ko. Tapos, linis ko. At sabi ko, pagkatapos ko, ibalik ko na kayo doon sa kapila. Pero anong ginawa ko? Linis ko na rin po. Linasa ko. So, hindi rin pa yung bulaklak. Pinalitan ko ng dasal. Pinalitan ko ng blessing. Talagay ko, nagpasalamat pa yung hiniraman namin sa kilang mo. Hiramin nyo lagi at bendisyonan nyo kami lagi. Okay, kandila. Pangalawa, ito sanang gawin nyo. Bumili po kayo ng, hindi po ganito. May maliit. Yan, maliit lang yan eh. Doon sa information, makakahingi po kayo ng holy water. Pag bumibisita po kayo, kay tatay o kay lolo, pwede niyo bisita ng banal natin. Sapagkat ito ay banal natin. Nabindisyonan po yung nasa may information. Mura lang po yun. Kanya, 200 o 300. 150. Ewan. Kasi pag pumupunta kami sa Loyola, ay kilala na ako. 100. Pwede yung tumawad. Sige po, mungkin na. Okay, tumawad. Yung holy water. So that hindi lang, wala pong namunin mo lang. Kandila at panalangin. Holy water. Ano ba ang pwede nating ialay para sa kapayapaan ng kanyang kaluluwa at ang pagmamadali, halos pagmamadali na siya'y makapiling na ng Diyos, na makita na niya ang lugar na sabi nga sa Ebanghelyo, inihanda ni Jesus para sa atin. Sino ang ayaw ng ating mga yumao ay makapiling na ni Jesus at makita yung lugar na inihanda sa kanila ng Panginoon. Hindi ko naiisahin yung 10 listahan ni Padre Pio. Pag may time kayo, isearch nyo na lang sa YouTube. Ikaw mas bata ka, mas alam mo yung pag-search. Yung panghuli ang pinaka-efektibo para kay Padre Pio. Ano yun? The Holy Rosary. The Holy Rosary. Para sa yan. This one will surely hasten the release of the soul in purgatory and lift them up fast to the heavenly place. Pero sasabihin nyo, alam ko lang, sasabihin nyo pa rin, haba-haba naman, kakaanto. Pag kayo'y nahabaan sa Santo Rosario, tandaan nyo,
Ang Santo Rosario ay binubuo ng tatlong pangunahing panalangin na kung titignan nyo, hindi mahaba, maikli. Ibig sabihin, kahit siguro pagod ka at tinatamad, bago ka maghilik, baka naman pwede ka magsundi ng kandila. Huwag nyo lang kalimutang patayin. Baka pagising mo, abukan na rin. So, pwedeng kandila, pwedeng holy water, sa harap ng kanyang larawan, sa picture ba kayo ng tatay? Nasaan? Patingin niya, kasi kala ko wala, maisa ang isa natin. Pareho kami. Kalbo. So, kung nahabaan ka sa rosaryo, dasalin nyo ng taimtim isang amana. Dasalin nyo ng taimtim isang abagin ng Maria. Malay nyo, pag ginanahan kayo, yung isang abagin ng Maria, gagawin mo taimtim na dalawa. At pag nagandahan ka pa at naaalala mo si Tatay Antonio, pwede mong gawin tatlo. Baka pag sinipag-sipag ka na, 4 na lang. Baka pag naalala mo pa ibang yumao, 5 na lang. Hanggang makabuo ka ng 10. Ngayon talagang inaantok ka na. At talagang kailangan mo na matulog dahil sa pagod, sa trabaho, o ano pa man. Tutusan mo yung anghel mo. Sabihin mo sa anghel mo, uy, pagtrabaho ka naman, ipagpatuloy mo yung rosaryo. Hindi yung masama yun. Hindi lang tayo ginagabayan ng anghel, sinusubaybayan niya ang ating buhay. So, pwedeng ang rosaryo nagsisimula sa isang Ama Namin, isang Abagin ng Maria, isa lang luwalhati. At ba't talagang nanaig yung malasakit ninyo at pagmamahal ninyo kay Antonio? Who knows? Baka isang misteryo. Misteryo ng glorious, the resurrection of Jesus. At ang inyong panalangin ay magtatapos sa Lord, tuparin mo na po ang pangako mo sa amin, ang pangako mo kay Antonio. At ano yung pangako yon? Kapag naroon na ako at naipaghanda kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. So ano ang inyong panalangin, Lord? Sana kasama mo na si Lord. Kasama mo na ang aking tatay. Kasama mo na ang aking may bahay. Magsitay ko lang. Halina't manalangin ang buong pananalig sa Diyos na makapangyarihan. Binuhay niya muli ang kanyang anak na si Jesus para maging pagkabuhay ni Antonio at ng lahat ng tao. Sa bawat kahilingan ang inyong itutugon, Amang makapangyarihan, kaawaan mo ang kaluluwa ni Antonio. Ulitin natin. Amang makapangyarihan, kaawaan mo ang kaluluwa ni Antonio. Noong binyagan ang ating kapatid na si Antonio, sa kanya'y ipinunla ang binhi ng buhay na walang hanggan. Naway umani, ito ang pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan. Italangin natin, siya'y sa buong may kapal. Amang makapangyarihan, kaawaan mo ang kaluluwa ni Antonio. Ang lahat ng namatay na umaasang muling mabubuhay ay malugod nawang tanggapin ng Diyos. Sa piling niya'y kalangitan. Idalangin natin sila sa pangbuong may kapal. Amang makapangyarihan, kaawaan mo ang kaluluwa ni Antonio. Ang lahat ng ating mga kapatid na naririto, ang mga dalamhati at nalulumbay, at ang lahat sa kanila'y nakikiramay, ay nagkasama-sama dawa sa langit ng tahanan. Idalangin natin sila sa buong may kapal. Amang makapangyarihan, kaawaan mo ang kaluluwa ni Antonio. Naway gantimpalaan ng Panginoon
tanga't anak at pinagkakautangan ng loob. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Abang makapangyarihan, kaawaan mo ang kaluluwa ni Anton. Alalahanin din natin ang mga mukha, ang mga pangalan ng iba pa nating mga yumao. Lalo na ang mga miyembro ng ating pamilya. Ama naming mapagkalinga, ipagkaloob mo sa lahat ng nakikipagkaisa kay Kristo ang muling pagkabuhay sa piling mo, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Paalala lang po, kahit hindi kayo tatanggap ng Holy Communion, mamaya walang nagbabawal sa inyo na anyayahan si Jesus sa inyong mga puso, sa inyong mga buhay, sa inyong pamilya. Let kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito, para maging inom pagkaing nagbubigay buhay. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may alay. Mula sa katas ng ubas, bunga ng aming paggawa, ang alak na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Magsitayo po muli. Ang alak at tinapay ay sumasagisag sa lahat ng ating mga pagsisikap, pagtsatsaga, sakripisyo, higit sa lahat para sa ating mga mahal sa buhay. At ngayon, hinihiling natin at tayo nananalangin na ang paghahain natin, ang mga sakripisyo at pagtsatsaga ng inyong yumaong si Antonio ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng banal na misa at panalangin para kay Antonio, hinihiling namin kanya nawang makaharap sa paghuhukom ang iyong mauwaing anak, na siyang lilitis na may habag, pagundangan sa pananalig na matapat, sa kanyang mapagmalasakit na pagliligtas. Bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay ang muli niyang pagkabuhay na aming ding kinabukasan. Loob namin lumalakas ngayong aming natitiyak, kamatayan ay lilipas, hindi ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw, Panginoon, ang aming hantungan. Kami ngayon mamamatay, sa iyo bukas mabubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Manaming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging
handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Sabi niyo, Tagalog, hindi naman kayo sumasagot. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming obispo, si Leo na aming Santo Papa, si Elias na aming obispo, at tanang kaparian. Alalahanin mo ang aming kapatid na si Antonio Alonso na iyong tinawag upang iyong makapiling. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ng mga apostol, ni Santo Domingo, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon, para kay Antonio, dasalin natin ang taimtim, ang maikling panalangin galing mismo sa mga labi ng ating Panginoong Jesucristo. Sabay-sabay po tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon laging sumainyo. Magbigay tayong palatandaan ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Malapit na po yung magkukunin. Katawan ni Kristo. 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 Kasi tayo para sa huling panalangin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inilagak ng iyong anak na si Jesus ang pabawong pagsasalo sa banal na piging. Ipagkaloob mong si Antonio Alonso ay makapakinabang sa hapag ni Kristo sa kabilang buhay, sa pamamagitan na rin ng anak mong mahal. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos na ang banal na misa, patuloy niyong ipagdasal si Tatay. Salamat sa Diyos. Sa nilalagay si Tatay. Muling pag-abilin. Ama naming mapagmahal, iniahabilin na namin sa iyo si Antonio na iyong napumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayaan, pagmalagin mo siyang buhay sa iyong piling, alang-alang sa iyong pag-ibig at awa. Patawarin mo na sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling, kasama na iyong anak at ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang namin. Napasamin ang kanya. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ihabilin din natin siya Inang Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sige po. Punasan niyo muna para kapatila ko magkakaroon. Mapupuan. Anak, kaya tila. Baka kasi mabigat. Kasi mabigat.